Deuteronomio Kapitulo 22. Batas sa ari-arian ng kapatid. Huwag mong makikitang naliligaw ang baka ng iyong kapatid o ang kanyang tupa, at ikaw ay magkukubli sa mga yaon, iyong ang ibabalik sa iyong kapatid. At kung ang iyong kapatid ay hindi malapit sa iyo, o kung hindi mo siya nakikilala, ay iyong ang iuuwi sa iyong bahay, at mapapasa iyo hanggang sa hanapin ng iyong kapatid, at iyong isasauli sa kanya. At gayon ang iyong gagawin sa kanyang asno, at gayon ang iyong gagawin sa kanyang damit, at gayon ang iyong gagawin sa bawat nawalang bagay ng iyong kapatid, na nawala sa kanya at iyong nasumpungan, huwag kang magkukubli. Huwag mong makikitang napahiga sa daan ang asno ng iyong kapatid o ang kanyang baka at ikaw ay magkukubli sa mga yaon, iyong ang tutulungan siya upang itindig sila uli. Batas ng pagkahiwalay. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Kung ang isang pugad ng ibon ay magkataong masumpungan mo sa daan, sa anumang punong kahoy, o sa lupa, na may mga inakay, o mga itlog at humahalimham ang inahin sa mga inakay, o sa mga itlog, ay huwag mong kukunin ang inahin na kasama ng mga inakay. Sa anumang paraan, ay iyong pawawalan ang inahin, ngunit ang inakay ay makukuha mong sa iyo, upang ikabuti mo at upang tumagal ang iyong mga araw. Pagka ikaw ay magtatayo ng isang bagong bahay, ay igagawa mo nga ng isang halang ang iyong bubungan, upang huwag kang magtaglay ng sala ng dugo sa iyong bahay, kung ang sino mang tao ay mahulog mula roon. Huwag mong tatamnan ang iyong ubasan ng dalawang magkaibang binhi, baka ang buong bunga ay masira, ang binhi na iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. Huwag kang mag-aararo na may isang baka at isang asno na magkatuwang. Huwag kang magbibihis ng magkahalong kayo, ng lana at lino na magkasama. Gagawa ka sa iyo ng mga tirintas sa apat na laylayan ng iyong balabal, na ipinangbabalabal mo sa iyo. Batas ng pag-aasawa. Kung ang sino man ay mag-asawa, at sumiping sa kanya, at kanyang kaputin siya, at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay, at ikalat ang isang masamang dangal niya, at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito, at nang sipingan ko siya, ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Kung magkagayoy ang ama ng dalaga at ang kanyang ina ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kanyang kinaputin siya. At, narito, kanyang binibintangan ng mga kahiyahiyang bagay, na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya, at gayon may ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak, at kanilang ilaladlad ang kasuutan sa harap ng matatanda sa bayan. At kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya. At kanilang sisingilan siya ng 100 seklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga sapagkat kanyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donselya sa Israel, at siya'y magiging kanyang asawa, hindi niya mapalalayan siya sa lahat ng kanyang kaarawan. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo na ang mga tanda ng pagkadonselya ay hindi masumpungan sa dalaga, ay kanilang ang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama, at babatuhin siya ng mga bato, ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay, sapagkat nagkasala siya ng kol-ulan sa Israel, na nagpatutot sa bahay ng kanyang ama, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Kung ang isang lalaki ay masumpungan, na sumisiping sa isang babaeng may asawa, ay kapwa nga sila papatayin, ang lalaki na sumiping sa babae, at ang babae, gayon mo aalisin ang kasamaan sa Israel. Kung ang isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, at masumpungan siya ng isang lalaki sa bayan, at sumiping sa kanya, ay inyong ang ilalabas kapwa sila sa pintuan ng bayang yaon, at inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay, ang babae, sapagkat di siya sumigaw, ay nasa bayan, at ang lalaki, sapagkat pinangayupa pa ang asawa ng kanyang kapwa, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ngunit kung masumpungan sa parang ng lalaki ang isang dalagang mag-aasawa, at dahasin ng lalaki siya, at sumiping sa kanya, ang lalaki nga lamang na sumiping sa kanya ang papatayin. Ngunit sa babae ay huwag kang gagawa ng anuman, wala sa babaeng yaon ang anumang kasalanang marapat ikamatay, sapagkat gaya ng kung ang isang lalaki ay bumabangon laban sa kanyang kapwa, at pinapatay niya siya, ay gayon din ang bagay na ito.
Sapagkat nasumpungan niya siya sa parang, ang dalagang mag-aasawa ay sumigaw, at walang magligtas sa kanya. Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donselya na hindi pa naipangangako, at ihiga niya siya, at sipingan niya siya, at sila'y masumpungan. Ang lalaki nga na sumiping sa kanya ay magbibigay sa ama ng babae ng 5 pound siklong pilak, at siya'y magiging kanyang asawa, sapagkat kanyang pinangayupa pa siya, hindi niya mapalalayas sa lahat ng kanyang kaarawan. Huwag kukunin ng isang lalaki ang asawa ng kanyang ama, at huwag ililitaw ang balabal ng kanyang ama.